Naku ho, natuklasan ang plano ni Sara Duterte na tumakas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Naku, matindi ito mga kaibigan, ang ating matutuklasan. Pag-usapan po natin ito, ang pagtakas ni Sara Duterte, natuklasan, natunugan, at siyempre ito, Senate President Escudero ayaw nang i-impeach si Sara Duterte. Naku ho, ayan ho ang nangyari. Mga kaibigan, bakit po natin tatalakayin ito? Ano ang dahilan ni Sara Duterte dito sa tangkang pagtakas, mga kaibigan, na umugong at kumalat na rin ho sa social media? At siyempre, isipin nyo ho, hindi na nga i-impeach ng madalian. Ayaw aksyonan, umayaw i-impeach ni Senate President ng maaga. O bakit tatakas pa? Mga kaibigan, yan po ang ating tutuklasin. Yan ang ating tutuklasin. Magugulat kayo na ito pala ay pinapaikot lang ni Escudero, ni Sara Duterte, ang taong bayan. Kaya pala ito ay kampante eh. May plano eh, Plan A, Plan B. Di ba? May plano kung papaano. At syempre, may plano kung papaano din. Nako, yan po lahat mga kaibigan ng ating bibigyan ng linaw. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng inyong salubin. At syempre, samahan niyo po ako dito sa ating bibigyan ng linaw, mga mahal kong taga-subaybay, sapagkat nako, dito natin matutuklasan itong maitim na balak, planado. Kaya pala ganito na lamang na ayaw i-impeach ni Escudero itong si Sara Duterte. May kaya't mabuti ho yung nagsasaliksik, mabuti rin ho itong pinapakinggan ang anumang public opinion ng taong bayan. Sinasabi ko nga po sa inyo, matalino ang kampo ni Digong, kampo ni Sara Duterte. Sabihin na natin mga Duterte, siya ka nga po'y gawain kung paano magpalusot, at matalino ho sila sa mga hakbang na hindi maganda. Ay, kung ginagamit man lang nila yung katalinuhan na yan ay sa pagpapaunlad ng Republika ng Pilipinas, disensya na. Ay anong gandang tingnan at kapaki-pakinabang. Datapuan sa puntong ito, ginagamit nito ang katalinuhan. Talagang matalino eh, sa hindi magandang gawain para lang makalusot, makatakas dito sa usapin ng impeachment. Yan ho mga kaibigan, eto, matutuklasan po natin. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Mahigit 4 na buwan pang maghihintay bago umpisahan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos suportahan ng mayorya ng mga senador ang panukalang timeline ni Senate President Francis Escudero para sa impeachment trial. Kaya naman ilunsad na ang People's Impeachment Movement. Ito ay upang kalampagin ng Senado at agad nang umpisahan ang paglilitis sa Vice Presidente. So maliwanag po mga kaibigan, napakaliwanag na ayaw na pong i-impeach ni Senador Escudero itong si Sara Duterte sa lalong madaling panahon. At sabi nga niya ay suportado siya, suportado ng mga kapwa niya senador tungkol dito sa panukala niya na after 4 months pa masisimulan ang impeachment ay buwan ng July, kung hindi ako nagkakamali. Ay ganyan ba ang ama ng Senado? Ganyan ba ang tunay na dapat katuwiran, mga mahal kong taga-subaybay, ng isang ama ng Senado na nagbabatay siya para hindi aksyonan ng maaga ang impeachment laban kay Sara Duterte, na ang batayan ni Senador Escudero ay suportado siya ng kapwa niya senador? Ay karamihan dito yung re-electionist, kaya suportado siya. Kasi hindi makakapangampanya, di ba? Ang gusto kong ipunto, yan ba ang matinding batayan? Yan ba ang dapat batayan ni Senador Escudero na suportado siya?
ng kapwa senador kaya ayaw niyang aksyonan? Siyempre mga kaibigan, kahit sino man, kahit sino ho ay makakaintindi naman. Napakaganda hong tingnan, napakagandang pakinggan. Yan ang sarap pakinggan ng ating dalawang tainga at mapanood ang kanyang mga press conference kung magbabatay si Senate President Escudero. Kaya niya hindi agad i-impeach si Sara Duterte, kaya niya hindi agad aaksyonan, ay according to the Constitution, ayon sa role, ayon sa ating batas. Ay hindi man lang niya nasasabi. Bagamat nasasabi niya noon, pero ibang dahilan. Ngayon ho, sa ibinahagi ko sa inyo, ay maliwanag. Kaya hindi niya aaksyonan agad at palilipasin pa ang 4 na buwan. Eh dahil nga, suportado siya ng kapwa senador ng ganong petsa at ganong buwan. Hindi man lang nabanggit na according to the Constitution, dahil ito ang sinasaad. Nako ho, ay matindi ho ito. Ito pa, nako, ng mga religious leader at mga pamilya ng mga biktima ng drug war killing sa nakalipas na administrasyon. Layo ng grupong makakalap ng 1 milyong pirma upang kumbinsihin ng Senado na umpisahan na agad ang impeachment trial ni VP Duterte. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, si VP Duterte ang nakikinabang sa pagkaantala ng trial. Anya, wala nang magagawa ngayon ng House of Representatives kundi ang manawagan sa mga senador na gawin ang trabaho nila. Tama ho yun. Nakikinabang si Sara Duterte dito sa ginagawa ni Senate President Escudero. Hindi po ang taong bayan. Dapat inisip mo, Senate President Escudero, pera ng taong bayan ang usapin dito. Hindi ho ito pera. Hindi mo ito pera, Senate President Escudero. Ay ngayon no, makikinabang lang sa iyo. Hindi ang taong bayan sa mga aksyon mo. Ito lang si Sara Duterte. Sa bagay, nakikinabang ka kay Sara Duterte, so dapat makinabang naman sa iyo si Sara Duterte Escudero. Ay, give and take lang kayo. Yan pala ang lihim nyo eh. Pakinabangan, tanaw na utang na loob. Hindi bali magbayad ka ng tunay na utang na loob kay Sara Duterte, Senate President Escudero. Huwag mo lang ikompromiso ang iyong pwesto sa gobyerno. Datapwat. Ganyan na ang nangyayari. Nako. To be honest, the one to benefit from this is a person in question. Siyempre, ang pangalawang Pangulo. Habang hindi po dinidinig ang impeachment trial, mas lalo hong nagkakaroon ng sense of impunity. Yung pagka walang parang hindi sineseryoso yung mga nakita naming mga krimen o di kaya mga pagkukulang doon sa kagawaran ng edukasyon at sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Nako. Bukod sa interes ni VP Duterte, posibleng may iba pang interes anyang pinoprotektahan ng mga senador. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader, Taguig 2nd District Representative Pami Zamora. Kaibigan, matindi itong mga ipinahayag ko po sa inyo. Mga kaibigan, kaya nga sabi nga dito, interest ni Sara Duterte ang pinoprotektahan dito ni Senate President Escudero. Hindi po ako may sabi. Meron po tayong batayan according ho sa binahagi ko po sa inyo. Maaari po tama. Kung mag-aanalisa po tayo ay interest ni Sara Duterte, mga kaibigan. Kung ito ho ay after election pa at after 4 months, ika nga po aaksyonan at itutuloy ang impeachment. Diyan po magkakaroon, pumapasok itong planado na interest na pinagbigyan ni Escudero. Planado ho ito, mga kaibigan. Ano ang plano ni Sara Duterte? Ito ay isang public opinion na ika nga mayroon po tayong pinagbabatayan. That is a public opinion. Gusto ko pong ipahatid sa inyo. Ngayon ho, kung after election ito ho, gaganapin ang impeachment. Kapag natalo, ito mga kakampi sa eleksyon ni Sara Duterte. Mga senador na nakapagtanggol, senador ni Sara Duterte na re-election iso o yung iba pang kandidato, kapag natalo ang senador yan, automatic ko yan. O wag natin sabihin automatic, I'm sorry. O sabihin natin 80%. Magbabago ang isip dito ni Sara Duterte na pwede ho itong tumakas. Ay bakit tatakas? Ay siyempre wala na siyang kakampi na senador. Diyan ho sa Senado, automatic ho itong makukumbik. Malaki ang chance ang makumbik. Pag nakumbik ka ho, paano na, mga kaibigan? Wala ka na lusot dito. Ngayon ho, kapag nanalo ho ito
ang kanyang mga senador. Nakakampi diyan. Sitting pretty ho itong si Sara Duterte. Kaya't mga kaibigan, kaya datapwat nasabi natin ito na nabisto ang pagtakas ni Sara Duterte na plano. Iyan po mga kaibigan ay pawang mga public opinion na makikita ko at mabasa sa anumang comment section, malalaking extreme media na kanilang mga sariling pananaw. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Nakuho, natuklasan ang plano ni Sara Duterte na tumakas at nang sa ganun ho, makaligtas sa impeachment mga kaibigan at siyempre para hindi mahalungkat ang kanyang mga bank account. Muli po isang like sa video nito. Maraming salamat, bye-bye.